desire is for the Lord to bless us still sa kanyang pong salita. Magandang umaga po. May espiritu pa ba ng anibersaryo dito sa inyo? By the way, before I forget, Happy Mother's Day. At lahat po ng mga nanay dito, bagamat mukhang mga young people pa rin ang mga itsura ninyo, pero Happy Mother's Day po, no? So, at isang bagay na hindi po may kakaila, that among so many blessings that a man, o tayong mga tao ay po pwedeng i-enjoy, hindi po natin pwedeng i-deny na isa sa pinakadakila ay ang ina na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Amen? So, just try to imagine, for 9 months, diba, dinala tayo sa sinapupunan. Yung iba po, sobrang excitement, 5 buwan pa lang, gusto nang ilabas. Ano po? At yung iba po, naging pito-pito pa nga di po ba? So, pero after ng kapanganakan, diretso po yan, hirap po yan, pagdidis po yan, pag-aalaga po yan, di po ba? Kaya marapat lang ng mga anak kumikilala at may mataas na paggalang at may mahigpit na pagmamahal sa mga nanay. Amen? Of course, sa mga magulang po natin, but wala po tayo may kukumpara sa kahalagahan at kadakilaan ng isang ina. Okay? So kaya, Happy Mother's Day po sa mga nanay. Pakitas nga kami ng mga nanay dyan. Mga nanay. Wow! So, binabati po namin kayo ng masayang Happy Mother's Day. Ano po? So, actually po, nung Sunday, may message po ako at yung message ko about faith. This is about the purpose of our faith. Yung pong purpose ng pananampalataya natin is to please God. But without faith, you can never please the Lord. Yung mensahe ko. And then yung pattern ng ating pong faith, doon mismo sa chapter, sila yung mga magandang tularan natin. And then yung performance of faith, ano po? And the product of faith. Yun po yung mensahe ko. Kita nyo, nakadalawa kayo, ha? So, yun yung message ko nung Sunday. Pero hindi ko niloob na nung Sunday ngayon magkasama tayo. Just for you to know, na nakahanda po ako. At nung kami po'y ma-hold sa airport ng Amsterdam, actually po, wala akong ibang kauna-unahan. Namimiss ko po yung wife ko, namimiss ko po yung family ko. Pero ang unang medyo talagang kaagad na pumasok sa, paano yung anniversary ng Heritage? Mga kapatid, walang biro po yan. Iyan yung unang pumasok sa utak ko. Kaya kahit si Pastor Tarplosio ay alam ko pong nasa kalaliman ng kanyang tulog at marahil ay nasa kanyang magandang panaginip sa mangyayari sa anibersaryo. Maring nananaginip pa siya noong time na yun sa magandang mangyayari sa anniversary. Hanggang sa ma-realize niya na mayroong tawag. Hindi mo panaginip yung tawag. Alanganing oras po yan, madaling araw, sapagkat siya agad ang unang taong pumasok sa utak ko na paano yung anniversary po. Pagkat alam mo, hindi sa akin nakasalalay, pero meron akong komplikasyon. So right away, I told him, and then doon po sa lalim ng kanyang tulog na yon, ay biglang nasira ko po ito doon sa balitang ako po ay mananatili ng isang araw sa airport ng Amsterdam. Grabe po yung experience na yun. And then after that, ayun na po, sabi ko, Pastor, bahala ka na kung anong gagawin mo, pakipaliwanag mo sa mga tao. Pero hindi po napapangyari na tayo pinagkasama that time. And yun po yung message. But this time, God is putting in my heart a different message, meaning that the message that He gave me doon po sa Sunday na yun. Psalm 116, please. Psalm 116. Tayo po tayong lahat. I'd like to request all of you to please stand up. Okay? At belated happy anniversary. Pero alam ko po yung lechon. Nandiyan pa rin yata yung lechon. Meron pong pastor na nagsabi, na-miss nyo yung lechon ng anniversary. So, kaya nagpilito kami dumating para sa bali na yung tenga ng lechon o yung buntot ng lechon. Kahit yung magsanas na lang nakagat ng lechon, yun man lang sana inabutan natin. Pero basta sa nangyari niyan, ako po ay nakakuha ng mahalagang lechon. Okay? Ang mahalagang lechon sa buhay, what a day before. Kailangan po hanggang maaari 2 days. Ano po? Pati mga connecting flight, para kami nasa Amazing Grace. Upahabol ka lagi doon sa, lalo na kung first time ka doon sa airport, ang hirap po talaga. So, this time, Psalm 116, kung nakita na po, please say Amen. Amen. Pwede bang naigin
natin yung init ng panahon, ng init ng puso natin sa Panginoon. Amen? Huwag kayong patidikta sa panahon. Magpadikta tayo sa Panginoon. Pag inisip nyo kung mainit, pag inisip nyo kung hindi komportable, yan ang magdidikta po ng inyong mood ngayong umagang ito. Bakit hindi po ang hayaan yung magdikta sa atin ngayong umagang ito ay ang ganda, ang buti, ang kadakilaan ng Panginoon. Amen? Alright, Psalm 116, verse 1. I love the Lord because He uttered my voice and my supplications. Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech Thee, deliver my soul. Verse number 5. Gracious is the Lord, and righteous. Yea, our God is merciful. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and He helped me. Return unto thy rest of my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. I believe, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. Verse number 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Precious in the sight of the Lord is the debt of His sight. O Lord, truly I am thy servant. I am thy servant, and the son of thine handmaid. Thou hast loosed my bands. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people, in the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem. Praise ye the Lord. Pagpalain po at basbasan ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang banal na salita. Let us come to Him in prayer. Let us pray. O aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ang aming puso ay puno ng papuri at pasasalamat sa iyo pong kadakilaan sa aming buhay. Ito po ay hindi mapapasmatian sapagkat ito po ang aming nararanasan. At ngayong umagang ito, Panginoon, hayaan mo po na sa aming pakikinig. Magkaroon po kami ng bukas na puso at nagpapasakop na kalooban sa otoridad ng iyong salita. Help me, O Lord, and empower me. Use me to serve as a channel of your blessing, as an instrument of your grace to your beloved people this morning. Thank you for this church. Salamat din po sa tagumpay ng nakaraang anniversary. Salamat sa privilege na makatayo pa rin po at maging bahagi po ng kanilang patuloy na pagdiriwang ng iyong kabutihan. Bless us, O Lord, I pray, and please accomplish your will in our midst today. For this I ask and pray in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, please be seated. Upo na po tayo. Well, ang pinakapopular po dito ay ang verse number 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Sabi ko nga po, hindi na po niloob ng Panginoon na nandito ako ng Sunday sa mensaheng aking dala. So nais ko po ngayong umaga ito, magbigay pansin na lang po tayo doon po sa mensaheng laging aakma sa mga kabutihan na naranasan po natin sa Panginoon. At ito po yung sabi ng verse number 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ang mensahe po natin ay tutukoy sa ilang po napakatibay na solusyon. I mean, doon po sa mga suggestions na kung saan sasagot doon sa tanong na ano nga ba ang maibabalik natin sa Diyos? Ano nga ba ang maihahandog natin sa Diyos? Ano nga ba ang maipapadama natin sa Diyos? Sa lahat ng kabutihan na ibinigay po niya sa atin. Ang salitang benefits po ay nangangahulugan ng salita na kung saan ang ibig sabihin po nito ay ang pabor ng Diyos. Okay? We are actually talking of God's favor. Yung pong benefits, this is about God's favor. Yung mababaw na ginagamit nating term, na use po na salita, ay yung salitang blessing. Ano ang maibabalik ko sa Diyos? Ano maiaalay ko sa Diyos? Ano po pwede kong itulot sa Diyos? Sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng mga pabor, sa lahat ng kanyang kagandang loob, sa lahat ng kanyang kabutihan. Agree ba kayo na ang Diyos natin mabuti? Kayo po ba ay isa sa patotoo ng kabutihan ng Panginoon? And then, we should ask the same question. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Now, itong whole chapter, magandang damhin po natin ang puso ng psalmist.
At sa ating pong introduction, ang unang gusto ko pong ipakita sa inyo, dito po sa ating passage, number 1 is the psalmist experience the gracious God. Ang sabi po niya sa verse number 1, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication. Because He hath inclined His ear to me. Sabi niya, mahal ko ang Panginoon kasi Siya yung nakikinig sa akin. Siya yung sumasagot sa aking panalangin. Yun po ang sinasabi ko ng psalmist. Siya po'y nagbibigay sa atin ng mga paglalahad, ng mga karanasan po niya sa Panginoon. Naranasan niyang tumawag at Siya'y sinagot. Naranasan niyang tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin. Ikinilig ng Diyos ang kanyang tenga sa kanyang mga panalangin. Yun po ang sabi niya. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication, because He hath inclined His ear to me. Therefore will I call upon Him as long as I live. Na nagluto sa kanya doon sa kaisipan, basta hanggat nabubuhay ako, sa Diyos ako tatawag. Tatawag ako sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin, ang mabiyayang Diyos natin, ay Diyos na sumasagot sa panalangin. Amen? Kapag ka inisip niyo po, sino ba po at sino ang bawat isa sa atin para pakinggan tayo ng Diyos? Nare-realize po ba natin yan? Diba? Just try to imagine na yung Diyos natin, pakikinggan tayo, bibigyan tayo ng panahon. Siya po ang pinakamasarap kausapin. Siya po ang pinakamasarap tawagan. Maraming may mga taong sikat, maraming may mga tao pong mayaman, maraming may tao pong kinikilala. Pero ang tanong, papansinin ba nila kayo? May panahon ba sila para sa inyo? But hey! Ang isang malaking blessing natin bilang Kristiyano, may Diyos tayong nadakila, pero sa kabila ng tayo ay tayo lamang. Tayo po'y niligaw, tayo po'y pinansin, tayo po'y tinubos, tayo po'y naging anak ng Diyos, at tayo po'y kanyang sinutulog sa ating mga panalangin. Amen? Kaya sabi niya sa verse number 5, gracious is the Lord and righteous. Yea, our God is merciful. And then may mga pagkakataon po na sabi po niya sa kanyang karanasan, di ba? I was brought low and He helped me. Mga kapatid, pagpapahayag po ng psalmist ng kanyang karanasan na sa buhay po niya, dumating siya doon sa moment na siya po'y nag-down. Dumating po sa moment na napakarami pong trouble. Dumating sa moment na siya po'y nabibigatan. Dumating sa moment, yan po'y mga karanasan ng isang Kristiyano, karanasan ng isang tao, kahit na tayo po'y nasa Panginoon. But hey, the psalmist said, gracious is the Lord. Amen? Mapagbiyaya ang Diyos. So, ang unang bagay na gusto makita nyo sa ating pong introduction is the psalmist experience the grace of God. Naranasan po niya ang biyaya ng Diyos. Pangalawang gusto kong tingnan nyo po sa passage na yan is the psalmist express gratitude to God. Ang ikalawang bahagi na gusto kong makita nyo po rito, ito pong psalmist na nakaranas ng biyaya ng Diyos, ngayon po yung psalmist na nag-express, nagpapahayag ng pasasalamat niya sa Diyos. Kaya ang sabi po niya mga kapatid, di ba? I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Nakakalungkot isipin na kung tayo po mismo sa ating karanasan, we experience the goodness of God, we experience the greatness of God, we experience the grace of God in our life. But the problem, hanggang doon lang po tayo. But the psalmist, in this passage, we can see that he expressed gratitude. Amen. Isang mabuting bagay na tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Amen? Are we thankful to God? Mga kapatid, do you really believe that our God is gracious? Recipient ba tayo ng kanyang grace? Ng kanyang benepisyo? Pero ang tanong, katulad ka ba ng psalmist that after experiencing the grace of God, ano ba? Nandito ka, expressing gratitude to God. Ang sabi po niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Mga kapatid, iatin ka doon sa kaisipan na sino ka ba kahapon? Anong klaseng buhay ba meron ka kahapon? Ano ang ginawa ng Panginoon sa iyo? Hindi ka lang na iniligtas, kundi ngayong ligtas ka, na-enjoy mo yung fellowship niya, na-enjoy mo yung mga pagpapala at biyaya ng Panginoon sa iyo. Amen? Just try to imagine that. And then ito po siya, hindi niya mapigil yung puso niya.
Because of his experience, ano po? Because of that grace that he experienced in his life. Ito po siya ngayon, expressing his heart, his gratitude. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Mga kapatid, huwag mo nang ipagmalaking Kristiyano ka, kung reklamador ka, kung laging daig ang lumalabas sa puso at bibig mo. Ang tunay na Kristiyano, dapat ang lumalabas sa bibig, masasalamat sa Diyos. Amen? Because I believe that is what our Lord deserves. Ang kanyang deserve, mga kapatid, is our thanksgiving. Not our complaints. Hindi po yung bitterness. Hindi po yung mga himuto, hinagpis, hinain. Ang kailangan po at ang nararapat po sa Diyos ay ang pasasalamat. Amen? So sabi niya, what shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? I will take the cup of salvation. I will pay my vows unto the Lord. Now in the presence of all these people, mga kapatid, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Maganda pong aware tayong lahat na pag pumupunta tayo sa church, oo, sasamba tayo, pero sana bitbit natin sa puso natin kung bakit excited tayo because of what we experience. Okay, sa buhay po natin sa Panginoon, pumupunta tayo sa church dahil gusto natin mag-express ng ating pasasalamat sa Diyos. Amen? We really want to thank God for everything sa lahat ng mga ginawa niya sa ating buhay. And then, sa pangatlong bahagi po, makikita natin, the psalmist exalted the God o the Lord. Diba? This God. Mga kapatid, the glory of God. He exalted the glory of God. Verse number 19, doon po sa huling talata. Diba? In the midst of thee, in the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. Mga kapatid, kung tunay na naranasan mo ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay, marapat lang na i-express mo ang pasasalamat sa Diyos at sa kanyang bahay. Siya po yung i-exalt, siya po yung parangalan, siya po yung papurihan. Yan ang dahilan kung bakit tayo sumasamba, yan ang dahilan kung bakit tayo maawit, yan ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod, yan ang dahilan kung bakit tayo po ay nagbiministeryo sa Kanya, because we want to exalt our God. Amen? The glory of God. Mga kapatid, kung tutusin, kung pwede na po natin sentrohan dito ang ating mensahe. Gusto ko lang kung bago natin baybayin po yung magandang suggestions, ano po? Yung sagot sa tanong, what shall I render unto the Lord? Magkaroon po tayo ng pinaka-background doon sa kabuuan ng chapter. Hinati ko lang siya sa tatlo na ito po ay nagpapakita ng kanyang karanasan ng biyaya ng Panginoon. Na ito po ay nagpapakita, nagpapahayag ng kanyang pahayag ng pasasalamat sa Diyos. At ito po ay naghahayag ng kadakilaan, yung pong pagtataas sa pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, mga Kristiyano, sa lahat ng bagay, makikita niyo po na sa buhay po natin, ang dapat, ang lahat ay sa layunin o ating pong intensyon na siya ang nakilain. Whether death or in or whatsoever you do all to the glory of God. Yes. Yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. In fact, pati patotoo natin, kaya pinakaiingatan po eh. Diba? Ang sabi, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Remember that? Nung sinabi po ni Jesus Christ, let your light so shine before men. Let my reflection. Yun ang sinasabi niya. Because Jesus is the true light and we are the reflection of that true light. Kaya sabi niya, dapat yung refleksyon makita, mahayag po sa atin sa kadahilanan sa pamagitan po ng ating pong liwanag ay kanilang itataas, pararangalan at luluwalhatiin ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, yan po ang kabuhay ng Psalm chapter 116. But this morning, I would like to share the message, what shall I render unto the Lord? Okay? Ano nga ba ang dapat kong iganti sa Diyos? Diba? Okay? Total, nandoon po tayo. Tinignan natin yan. Number one, okay, we should be grateful to our Master and God. Kung meron po tayong po pwedeng ibalik sa Diyos, sa lahat ng mga benepisyo na tinatanggap natin at na-enjoy natin sa buhay nito, ito po ay ang maging mapagpasalamat tayo sa ating Panginoon. Amen? Importante po sa Diyos ang pasasalamat. Mga kapatid, yan po ang malinaw na guro ng
In everything give thanks, for this is the will of God. For this is the will of God. Be reminded, brethren, it is not good that you are enjoying